Magandang araw po mga kaibigan, welcome pong muli sa aking munting channel para sa isa na namang episode. Sa nakaraang episode ay gumawa po ako ng portable lechon griller na pang personal na gamit lamang. Sana ay mapanood ninyo ang nasabing video para masundan ang topic natin ngayon. Katulad ng nabanggit sa nakaraang video ay may revisions po akong gagawin dito at ito ang ibabahagi ko ngayon. May dalawang tubo po ako dito at sinubukan ko na pong gamitin ang mas malaking tubo pagkatapos may kabit ang connector, maayos naman at gumagana. Enjoy lamang po sa panunood sa mga ginawang revisions lalong-lalo na ang gagamiting power supply. Nakikita po ninyo ngayon na gamit ko ay ang baterya ng motorsiklo. Magagamit natin ito kung sakaling dadalhin ang portable griller sa ibang lugar na walang kuryente at madali lang dalhin dahil portable na. One eternity later. Dito tayo sa loob dahil umuulan. Sa nakalipas na mga araw ay dinis-assemble muna dahil may ginawang pagbabago, na pinturahan na rin ng primer para iwas kalawang. Inilipat ko ang pwesto ng wiper motor gamit ang kanyang bracket para mas ma-align ang kadena sa itaas na sprocket. Nagpalit na rin ako ng speed controller. Sa tingin ko mas maganda ito kumpara sa dati dahil may fuse. Pumutok kasi ang naunang speed controller dahil nabaliktad ko ang kabit ng positive at negative sa baterya. Wala nang reverse function sa pag-ikot ang bagong controller. Kung nais pabaliktad ang ikot halimbawa clockwise o counterclockwise ay ipagpalit lang ang wire connection ng wiper motor sa speed controller. Ito po ang naunang speed controller, may reverse function switch sana ito. Hindi na magamit dahil pumutok nang nabaliktad ko ang positive at negative sa baterya. May fuse na ang bago at kapag pumutok man ay fuse lang ang masisira at ang papalitan, hindi na ang buong assembly. Ibabalik ko na ang mga parte. Naibalik na rin ang kadena at may isang lock pa po ito, hindi ko lang mahanap, ilalagay ko na lang mamaya. Lata lang po ito ng spam na ni-recycle para gawin kong housing sa speed controller para may proteksyon at napinturahan na rin. Sa uulitin maaring gamitan lang ng baterya ng motorsiklo o di kaya ay ng mga sasakyan lalo na kung malayo sa supply ng kuryente o may power outage. Pero may isang power supply po akong ipapakita at ito ang madalas na gagamitin dahil pambahay lang itong griller. May isang 12 volts power supply sana ako dito pero hindi po pwedeng i-direct sa speed controller o sa wiper motor mismo dahil mababa ang amperahe na nasa 2 amperes lang. Kailangan natin ng mas mataas na amperahe para mapaikot ang wiper motor. Ang silbi niya ay bilang charger sa baterya. Subukan nating muli gamit ang baterya. Wala po tayong problema gamit ang 12 volts battery at kung walang kuryente ay may alternative tayong magagamit.
Set aside muna natin itong dalawa dahil may ibabahagi po akong isang power supply at ikumpara natin ang dalawa. Ito po ang gagamitin kong power supply, nasa 12 volts at may 10 amperes na mas mataas sa nauna. Susubukan natin kung kaya niyang paandarin ang wiper motor. Ito po ang itsura niya at nag-wiring na rin po ako dito. Take note lang po sa positive at negative connection sa speed controller, dapat magkatugma sila. Itim ang kulay ng wires dahil ito lang kasi ang available sa akin. Nasubukan ko pong ikabit ang wire connection ng pabaliktad ang positive at negative. Hindi naman pumutok kaya lang hindi gumana ang wiper motor. Dapat tapat ang positive at negative wire connection ng power supply sa speed controller. Ang pula ay para sa outlet na 220 volts at ang connection para sa speed controller ay ang positive at negative connection, kailangan lang natugma sila. Again, limited lang po ang aking kaalaman patungkol sa electricals o kung anuman. Kung may mali man sa gawa ko o kung may nais idagdag ay paki-comment lamang po para mas lalong maintindihan ng mga manunood. Maraming salamat po. Subukan natin kung aandar ba ang wiper motor. Gumagana naman ang ating lechon griller, hanggang testing lang muna tayo dahil wala pang baboy na pang lechon. Baka sa susunod ay may pang lechon na at masubukan na natin ito. Ipapakita ko naman kung gaano kabigat ang portable griller at madaling ilipat kung saang lugar. Hindi na rin po mahirap ang pagligpit dahil maliit lang ang space na kailangan niya. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan ang aking DIY na lechon griller. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood. Magandang araw at mabuhay po kayong lahat.